Sa tingin ninyo, posible bang mangyari ang ganitong kwento? Ito ang nakakaantik na salaysay na naganap sa isang tahimik na barangay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay kwento ni Lito, isang 40 taong gulang na binata na matagal nang walang asawa. Isang araw, bigla na lang siyang nakuwi ang isang biyudang babaeng Saudi Arabian na nakasuot ang hijab na ikinagulat ang buong barangay. Nabaliw na ba siya? Matagal na siyang binata tapos bigla na lang makuwi ang babaeng Arabo. Ano to? Ahensya ang paghanap ang mapapangasawa, may masama kayang intensyon ang babaeng iyon, kumalat ang sismisan sa buong komunidad. Maging si Kapitan Roberto, ang kapitan eng barangay, ay opisyal na nakpayak eng kanyang pagtutol. Ngunit makalipas ang isang taon, ang nangyari sa barangay ay naging isang himala na walang sinuman ang nakaisip hanggang sa punto na ang nga taong dating tumututol ay napaluha sa pasasalamat. Ano nga ba ang nangyari? Kumusta? Ako si Jamila. Isinilang at lumaki ako sa Riyadh, Saudi Arabia sa loob ng 34 na taon. Pero ngayon, nakatira ako sa Barangay San Isidro, sa bayan ng Talavera, lalawigan ng Nueva Ecija, Pilipinas. Dahan-dahan kong ikukwento sa inyo kung paano ako dinala ang tadana sa puntong ito. 4 na taon na ang nakalipas, isa lang akong ordinaryong babaeng Saudi. Nagtrabaho ako bilang medical interpreter sa isang ospital sa Riyadh at namuhay ng payapa kasama ang aking asawa. Ngunit isang araw, bigla siyang pumano dahil sa isang aksidente sa sasakyan at naiwan akong biyuda sa edad na 31 pagkatapos mamatay ang aking asawa. Tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Ang mamuhay bilang isang biyuda sa isang medyo konserbatibong lipunan eng Saudi ay napakahirap. Pinalayas ako eng pamilya, eng aking asawa sa aming bahay, habang ang sarili ko namang pamilya ay pinipilit akong mag-asawang muli. Jamila, paano ka mabubuhay ng mag-isa? Mahanap ka na ang mabuting lalaki at magpakasal ka na ulit. Ngunit gusto kong magpakasal dahil sa pag-ibig, isang beses lamang, isang tunay na pag-ibig, hindi dahil sa mga kondisyon o katayuan sa lipunan. Kaya't gumawa ako ng isang malaking desisyon, ang umalis sa Saudi Arabia. Nakapagtapos ako ang kursong English at may kaalaman din sa ibang wika at may karanasan bilang interpreter, kaya't madali akong nakahanap ang trabaho sa ibang bansa. Bakit sa Pilipinas? Sa totoo lang, noong una ay hindi ko gaanong kilala ang Pilipinas. Ngunit nung nagtatrabaho ako sa ospital, nagkaroon akong pagkakataong makatrabaho ang Pilipinong doktor na madalas bumisita para sa pagsasanay. Humanga ako sa kanilang kasipagan at pagmamahal sa pamilya. Madalas nilang sabihin, mabuting bansa ang Pilipinas. Mababait ang nga tao at pinapahalagahan nila ang pamilya. Ang nga salitang iyon ay nanatili sa aking isipan. At higit sa lahat, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang nga kababayhan ay maaring mamuhay ng mag-isa ng may dignidad, isang bagay na lubos na nakaakit sa akin. 3 taon na ang nakalilipas, pumunta ako sa Pilipinas gamit ang tourist visa. Noong una, balak ko lang magbakasyon, ngunit nahulog ang loob ko sa magagandang tanawin at sa kabaitan nga tao, lalo na nung bumisita ako sa Palawan. Doon, nakilala ko ang isang matandang Pilipina, ang kanyang nga sinabi ay nanatili sa aking puso. Ineng, mag-isa ka lang naglalakbay, baka napapagod ka na. Masarap ba ang pagkain namin para sa iyo? Kahit na alam niyang dayuhan ako at iba ang aming relihiyon, inalagaan niya ako na parang tunay niyang apo. Doon ko unang naisip na manirahan sa Pilipinas. Pagkatapos kong bumalik, nag-apply ako ng working visa at nagsimulang magtrabaho sa isang kumpanya ng kalakalan sa Maynila.
bilang interpreter na nakikipag-ugnayan sa mga kliyente sa gitnang silangan, nanirahan ako sa Maynila ng halos 1.5 taon. Maayos naman ang aking trabaho, ngunit sa kaibuturan ng aking puso may kulang. Hindi ko gaanong naramdaman ang kabaitang Pilipino na pinapangarap ko sa magulong siyudad. Hanggang isang araw, binigyan ako ng pakakataon ng kumpanya na magtrabaho sa probinsya. Ito ay isang proyekto para ikonekta ang exporter ng produktong agrikultural sa gitnang Luzon sa mga mamimili mula sa gitnang silangan. At iyon ang unang pakakataon na nakarating ako sa lalawigan ng Nueva Ecija, 1.5 taon na ang nakalipas. Sa unang araw ko pa lang sa Nueva Ecija, humangga na ako. Ang malawak na palayan at mga taniman na abotano kasama ang bundok sa malayo ay napakaganda. Para itong isang oasis sa aking mag-aalaala nung bata pa ako. Ang aking paglalakbay ang tadana ay nagsimula nang may asikasuhin ako sa isang kooperatiba engga magsasaka sa bayan. Si Lito ay isang 40 taong gulang na binata na may-ari ng talyer ng makinang pang-agrikultura. Akatapos niyang makapagtapos ang high school, nanatili siya sa kanyang bayan at ipinagpatuloy ang negosyo ang kanyang ama. Nang araw na iyon, habang paalis na ako sa kooperatiba, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong ako sa ilalim ng isang bubong. Bigla na lang, si Lito na nasa tapat na tindahan ay tumakbo papalapit dala ang isang payong. May problema po ba? Gamitin niyo po itong payong. Naku, ayos lang po. Salamat po. Noong una, pareho kaming nahihiya. Marahil ito ang unang pakakataon na nakakita si Lito ang isang dayuhang babae na nakasuot ang hijab. Pero napakagalang niya. Taga saan po kayo? Naparito po ba kayo para sa trabaho? Opo, galing po akong Maynila. Para po sa export nga produktong agrikultural. Nagsimula ang aming usapan ng natural. Alam ni Lito na galing ako sa gitnang silangan, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pag-iwas. Sa halip, nagpakita siyang interes at nagtanong tungkol sa kultura ng Saudi Arabia. Sa Saudi po siguro napakainit. Kumusta naman po ang panahon dito sa Pilipinas para sa inyo? Noong una po medyo maalinsangan pero ngayon gusto ko na po. Nakakatuwa po ang pagkakaroon ng iba't ibang panahon. Pagkatapos tumilangi ulan, nakpatuloy kami sa pag-usap. Niyaya ako ni Lito sa isang kalapit na kapihan. Dun ko naramdaman na siya ay isang taong tapat at mabait. Buong buhay ko po dito na ako. Isang simpleng tao lang ako, walang gaanong interesante sa buhay ko. Kahit na nagpapakumbaba siya, para sa akin, iyon ang kanyang alindo. Ang isang taong nanatili sa isang lugar sa buong buhay niya, nag-alaga sa kanyang mga magulang at nagpoprotekta sa kanyang bayan ay hindi isang madaling bagay. Hindi po, iyan po ay isang kahangahangang bagay. Ang pagpapahalaga sa pamilya ay ang pinakamagandang katangian. Mula nun, madalas na kaming nakikita sa tuwing nagtatrabaho ako ron. Ipinasyal ako ni Lito sa bawat sulok ang kanilang bayan at ipinaliwanag ko naman sa kanya ang kultura ng Saudi Arabia at ang relihiyong Islam. Ang hijab na suot ko ay hindi lamang isang simbolo ng relihiyon, kundi nanganghahulugan din ang proteksyon at paggalang sa kababaihan. Ganun po pala, ang lola ko nun ay nagsusuot din ang alampay sa ulo. Marahil makatulad ang kahulugan. Napakaunaway ni Lito.
Nang malaman niyang kailangan kong magdasal eng 5 beses sa isang araw, tinulungan niya akong maganap eng tahimik na lugar at palagi niyang pinipili ang nga kainan na walang putaheng baboy. Pagbalik ko sa Maynila, patuloy kaming nag-ugnayan araw-araw. Makalipas ang 3 buwan, pareho naming nalaman na may espesyal kaming nararamdaman para sa isa't isa. Jamila, hindi ko alam kung tama bang sabihin ko ito. Pero gusto po kita, gusto talaga kita. Nang marinig ko ang pag-amin ni Lito, naging sigurado na rin ako sa aking nararamdaman. Dahil nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Pero hindi ito isang madaling landas. Magkaiba kami ang relihiyon at kultura, at si Lito ay isang probinsyanong hindi pa nakakaalis sa kanyang bayan. Baka magulat si nanay, siguro hindi niya naisip na makakaroon siyang manugang na dayuhan. Nag-aalala rin si Lito. Pero decidido na ako, gusto ko po siyang makilala. Gusto ko pong magbigay galang sa kanya ng personal. At sa wakas, naglakbay ako papunta sa bahay ni Lito sa Barangay San Isidro, isang maliit na pamayanang agrikultural na may mga 30 kabahayan lamang. Hindi ko malilimutan ang araw na nakilala ko si Nanay Elena, ang ina ni Lito. Lito, sino yan, anak? Litong-lito si nanay nang makita ang kanyang anak na may kasamang dayuhang babae na nakahijab. Nay, ito po si Jamila na kinukwento ko sa inyo. Magandang araw po, nanay. Ako po si Jamila. Nakmano ako sa kanya nang may buong paggalang, ngunit halata ang pagkalito sa kanyang mukha. Ano to, Lito? Bakit ka biglang nakuwi ang dayuhan? Ngunit sa kabila nito, mabait si Nanay Elena. Kahit gulat pa, inihanda niya ako ang kwarto at nagluto ang hapunan. Malayo ang biyahe mo? Baka gutom ka na. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Humanga ako sa mga pagkaing inihanda ni Nanay. Kahit na hindi pa siya komportable, ang kanyang pagtanggap sa bisita ay nagparamdam sa akin ang kabutihang loob ng Pilipino, ngunit ang tunay na problema ay ang reaksyon ng taga-barangay. Kinaumagahan, lumabas kami ni Lito para maglakad-lakad. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin na para bang isa akong kakaibang nilalang. Sino yang babaeng yan? Saan yan dinala ni Lito? Naririnig ko ang ngabulungan. May ilang alepan na lantaran kaming pinakmasdan. Ang pinakamatinding pagtutol ay nagmula kay Kapitan Roberto, ang kapitan ng barangay. Lito, dahil babinata ka, akala mo pwede ka nang magdala ang kahit sino dito sa barangay? Isipin mo naman ang reputasyon ng komunidad natin. Malinaw na ipinakita ang kapitan ang kanyang pagtutol. Anong gagawin ang dayuhang babae sa barangay natin? Baka may iba siyang motibo, ganun din si Aling Nena, ang pangulo ng samahan ng kababaihan. Siguradong nahihirapan ang nanay ni Lito. Mahirap tumanggap ng manugang na dayuhan. Pero hindi ako sumuko. Tuwing umaga, maaga akong gumigising para tulungan si Nanay Elena at binabati ko ang lahat sa barangay. Magandang umaga po. Ako po si Jamila. Sana po ay matanggap ninyo ako. Kahit hindi pa ako gaanong bihasa sa Tagalog, sinikap kong makipag-usap. Ang unang linggo ay napakahirap. Karamihan sa mga tao ay naghihinala pa rin sa akin. Isang dayuhan na may ibang relihiyon at kultura ang biglang dumating. Ngunit dahan-dahan kong binuksan ang aking puso sa kanila. Tuwing umaga, gigising akong alas 6 para tulungan si Nanay Elena sa kanyang gulayan. Noong una, wala akong alam, pero unti-unti niya akong tinuruan. Ganito ang paggawa para hindi tumubo ang damo. Salamat po, Nay. Sinikap kong gawin ang lahat kahit na hindi ko pa naranasang magsaka sa Saudi. Gusto kong matanggap akong mga pamilya ni Lito. At nangyari ang isang mahalagang pangyayari makalipas ang 2 linggo.
Si Lolo Pedro, ang pinakamatandang lalaki sa barangay, ay biglang nakasakit. Mag-isa lang siya sa bahay at nang umagang iyon, nawalan siyang malay sa kanyang bakuran. Ako ang unang tumakbo para tumulong dahil may paksasanay ako sa first aid noong interpreter pa ako sa ospital. Agad kong sinuri ang kanyang pulso at pahinga. Buti na lang at may malay pa siya, ngunit napakababa ang kanyang blood sugar. Tumawag kayo ang ambulansya, bilis at pakitimpla niyo siya ang tubig na may asukal. Malakas kong utos habang ginagawa ang first aid. Ang ibang nga taga-barangay ay natigilan at hindi alam ang gagawin. Lolo, naririnig niyo po ba ako? Hinawakan ko ang kamay ni Lolo at kinausap siya para manatili siyang gising. Umabot ng halos 20 minuto bago dumating ang ambulansya at sa buong panahong iyon, ako ang nag-alaga sa kanya. Mabuti na lang, pagdating sa ospital ay ligtas na ang kanyang kalagayan. Pagkatapos eng araw na iyon, tuluyan nang nakbago ang tingin sa akin eng nga taga-barangay. Lumapit sa akin si Aling Nena, ang pangulo eng samahan eng kababaihan. Jamila, kung hindi dahil sa iyo, baka napahamak na si Lolo Pedro. Salamat, anak. Maging ang kapitan ay lumapit din, mukhang nakamali akong pakakilala sa iyo. Maraming salamat talaga. Mula nun, isa-isa nang nakbukas eng puso ang nga taga-barangay. Tinuruan ako ang isang alay kung paano magluto ang adobo at tinuruan naman ako ang isang mama kung paano gumamit ang nga kagamitang pansaka. Jamila, para maging tunay na Pilipina, kailangan mong matutong magluto ang adobo, opo, tiya, pagbubutihin, kopo. Pinaaralan ko ang lahat ang pagluluto nga pagkaing Pilipino, ang pagtatanim sa bukid. Kahit hindi ko inakalang gagawin ko ito, napakasaya ko, lalo na kapag tinuturuan ako nga tiya at lola tungkol sa tradisyon at kultura ang Pilipinas. Makalipas ang 6 na buwan, naging ganap na akong bahagi ng barangay. Sumasali ako sa mapista at tumutulong sa ibang kabahayan tuwing anihan, ngunit dumating ang isang malaking pagsubok ng seryoso na naming pinag-iisipan ni Lito ang pagpapakasal. Dumating ang aking pamilya sa Pilipinas, ang aking ama at kuya ay dumating para sunduin ako. Jamila, anong ginagawa mo? Bumalik ka na sa Saudi? Sumama ka sa amin ngayon din? Galit na galit ang aking ama. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay magpapakasal sa isang lalaking hindi Muslim. Itay, mahal ko po si Lito at masaya po ako dito. Masaya, nababaliw ka na nga talaga na karon nga matinding pagtatalo hanggang sa nalaman na ang buong barangay. At doon nangyari ang isang kamanghamanghang bagay. Ipinagtanggol ako ang lahat ng taga-barangay. Lumapit ang kapitan sa aking ama. Si Jamila ay mahalagang bahagi na ang aming barangay. Alam niyo ba kung gaano kabuti at kasipak ang batang yan? Sumali rin si Aling Nena. Simula nang dumating si Jamila dito, malaki ang naitulong niya sa komunidad. Ang nagligtas sa buhay ni Lolo Pedro ay si Jamila. Maging si Lolo Pedro ay lumabas para magsalita. Iniligtas ing batang ito ang buhay ko. Para ko na siyang tunay na apo. Lahat sila ay nagsalita bilang isa para ipagtanggol ako. Si Jamila ay taga rito na dahil sa nakita ko napaluha ako. Hindi ko inakala na ganito karaming tao ang magmamahal at mag-aruga sa akin na parang pamilya. Sa huli, lumambot ang puso ng aking ama. Kung ganito ang klas ng komunidad na ito, marahil ay magiging masaya nga si Jamila. At sa wakas, ikinasal kami ni Lito sa gitna ng pagbatimula sa lahat ng taga-barangay. Naging espesyal ang aming kasal dahil nagkaroon kami ng seremonyang Islamiko at tradisyonal na seremonyang Pilipino. Parehong puno ang ganda at init ang pagmamahal dahil sa tulong ang buong komunidad.
Jamila, anak, sawakas, tunay na kitang manugang, sabi ni Nanay Elena habang niyayakap ako at lumuluha sa tuwa. Isang taon pagkatapos ang aming kasal, napakasaya ko ngayon. Tinanggap ako ang lahat bilang isang ganap na miyembro ang kanilang pamilya at nararamdaman kong ito na ang aking tunay na tahanan. Lalo na nitong simulanging taon, may magandang balita. Nagdadalang tao, ako. Nay, buntis po ako. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ni Nanay Elena. Talaga, makakaroon na tayo ang apo, lahat ang taga-barangay ay dumating para batiin kami, lalo na ang tiya at lola na laging nag-aalaga sa akin. Jamila, kapag buntis, kailangan mong mag-ingat dito, mag-ingat doon. Ngayon, 7 buwan na akong buntis, ang aming magiging anak ay isang batang, may dugong Pilipino at Saudi. May naisip na rin kaming pangalan, kung lalaki, Hasan, kung babae, Hana, nga pangalang may kahulugan sa parehong kultura. Sa mga panahong ito, dumami ang nga turista sa aming barangay matapos kumalat ang aking kwento. Naging kilala ang aming lugar bilang barangay eng cross-cultural marriage. Wow, kahanga-hanga! Isang babaeng Saudi na naninirahan sa probinsang Pilipinas. Kahit na tinitingnan ito nga turista bilang kakaiba, para sa akin isa na akong ganap na Pilipina. Tuwing umaga, gigising ako para magmano kay nanay at sa aking asawa. Kukuhang gulay sa hardin para magluto ang sinigang o adobo. Sa hapon, tutulong ako sa bukit kasama ang tiya at lola o kaya iupo kami at magkukuwentuhan. Jamila, isa ka ng ganap na Pilipinang may bahay ngayon? Kahit pabiro, ipinagmamalaki ko ito at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang bawat araw na kasama ko si Lito. Mahal, pagod ka ba sa trabaho ngayon? Ako ang pinakamaswerte dahil may asawa akong ganito kagaling. Tuwing gabi, pag uwi ni Lito mula sa trabaho, naghahanda akong masarap na hapunan. Manunod kami ang TV at magkukuwentuhan tungkol sa mga nangyari sa aming araw. Minsan, kapag nag-video call kami sa pamilya ko sa Saudi, sinasabi ang aking ama, Jamila, mukhang napakasaya mo. Masaya ako na pinili mo ang tamang landas. Tuwing naririnig ko iyon, nagpapasalamat ako mula sa puso, malapit ng isilang ang aming anak. Sabik na ako. Sana ay lumaki siyang isang mabuting tao na makmamana ang kabutihan ang nga Pilipino at ang gadiwa ang nga Muslim. At balang araw, gusto kong ikuwento sa kanya na ang kanyang ina ay nakmula sa malayong lupain ang disyerto, ngunit natakbuhan niya ang pinakadakilang pag-ibig sa isang maliit na barangay dito sa Pilipinas. Ikinukwento ko ito sa inyo dahil gusto kong sabihin na sa harap ang tunay na pag-ibig, ang hangganan, relihiyon o kultura ay hindi hadlang. Maaring may mga tututo sa simula, ngunit sa pamamagitan ng katapatan at pagsisikap, mabubuksan natin ang pusong ang lahat. Ang kabutihan at pagiging mapagkalinga ang mga Pilipino ay tunay na pinakamahusay sa buong mundo. Dahil kahit na isang dayuhan na tulad ko, tinanggap nila ako bilang isang tunay na kapamilya. Salamat po.